kung totoo talaga ha, na gusto nyo pabagsakin, paalisin si Marcos Jr., sa Malacanang kayo dumiretso. O bakit hindi nyo matuloy-tuloy? Dahil takot kayo mapababa si Marcos Jr. Dahil ang papalit si VP Sara Duterte bilang Pangulo. Alam ko na po ito. Nakita na po natin to. Hindi lang po nasilayan ng iba dyan, pero nakita ko na po itong pangyayaring ito. Panahon po nagtatay ni Bongbong Marcos Jr., gantong-ganto po yung sitwasyon. Ako mga Lodi pabor ako, pababain, paalisin, patalsikin yung mga kurakot sa ating bansa. Pero ano naman yung kasalanan ng mga kapulisan natin? Ba't nyo sila dinamay dito? Yung mga galamay daw po di umano ni Martin Romualdez na binanggit nila Kastama na nag-endorso o nanghikayat na magpunta daw po ang mga kabataan at magtakip ng muka. Masaya ba kayo? Panahon po ni Tatay Duterte, hindi po tayo umabot sa ganito. Oh, ano ngayon? Ang resulta. Nasaan na yung mga nagsasabi na binayaran ako para matakot dito po sa gaganaping September 21 rally na dito? Ano na nangyari mga idol? Sige nga, nasaan na yung mga rapper na nag-udyok na papuntahin yung mga kabataan dito? Wala naman daw po itong sa kulay lang. Ito daw po ay para labanan ang korupsyon sa ating bansa. Pero ano nangyari? Bigyan ko po kayo ng konting idea. Bakit magtatakip ng mga muka, mga idol? Kung para sa bayan ang pinaglalaban. Di ba? Hindi kasi kayo nakikinig. Ito talaga yung punteriya niyan, mga idol. Guluhin ang gobyerno. Okay? Sige, lumabas kayo, 'di ba? Yung mga nagsasabi na binayaran ako kaya natakot ako. Hindi nyo naiintindihan ang sistema, yung plano ng may utak nito. Sino ba nagpasimula nito? Sino ba ang nanawagan? Sino ang nagbayad para doon sa mga rapper na mag-udyok na dumalo dito sa September 21 ngayong araw na ito Sino nga ba? Bakit kailangan magtakip ng muka kung malinis naman talaga ang hangarin? Ang hindi nakabonet dyan mga Lodi, yung malilinis ang mga konsensya. So, wala talagang gagawin. Maninira ng mga kagamitan ng pulis, manununog. Eto sila. Nanakit ba naman ng mga pulis? Ang mga pulis ba yung kalaban nyo? Di ba yung mga politikong kurap? Bakit sila ang napagbuntungan ninyo? Kawawa yung mga pulis. Ngayon, para doon sa mga rapper, mga sikat na personahe. Panoorin nyo to. Sabi nyo, magiging maayos ang rally. Ayan na. Nagsunog na. Nanira na ng mga gamit. Di ba? Namasag na mga, ng mga establishments Ito ba yung pinaglalaban nyo? Nakakaawa po ang mga pulis, mga Coast Guard, mga bombero na puruhan. Nasaan na yung mga naggagaling-galingan dyan? Eto pa, kaganapan. Ngayong gabi lang, sa may Recto. Ganito po ang kaganapan. Sumiklab daw po ang kaguluhan sa Recto, Manila ngayong gabi. Pinagbabasag ang salamin at nagsunog daw po. Grabe mga boss, ayan Yung Sogo, binasag. Anong kinalaman ng Sogo dyan? Anong kinalaman ng mga motor na nakatambay dyan? Bakit yung pinagwawarak? Meron pa ako nakita dito. Ninakaw yung helmet. Kahit may pulis dyan, hindi naman yung pulis yun yung kalaban nila. Bakit yun yung pinagbubuntungan nila? Yung mga pulis ba ang nagnakaw ng kabanang bayan? Di ba hindi? Etong mga gantong klaseng tao, ito talaga yung hinahire para pagmukain na talagang sobrang gulo na. Ano naging resulta mga Lodi? May nahuli. Sabay iyak. Hindi daw po sila kasali. Kinuha po ako, tapos sila po dito. Sigaw dito. Yung mga polis po, hindi naman po ako nang babalik. Ano sa ginagawa mo doon sa grupo? Nakikisama lang. People of the Philippines versus ano yan? Versus corrupt. Ano naman po yung pinaglalaban namin? Okay naman sana mga Lodi. Ayun, higit problema Malakas kasi loob ninyo kasi nakatabon kayo, nakabonet kayo. Ngayon, no, nagkasakotehan na, nagkahulihan na, hindi na kayo kasali. Ano ginawa nyo?
Sinunog nyo yung yung gulong ng truck. Sino yung mga kasama nyo dyan? Sino? Oh. Yan yung mga kasama nyo dyan. Ito talaga ang gusto nila mangyari. Magkagulo. Ang kikitid kasi ng mga utak ninyo, no? Nung sinabi kong, huwag kayong dadalo dyan sa Luneta Park at saka dyan sa mga magtatakip ng mga muka, ang titigas na mga ulo ninyo, ang tatapang nyo. Oh, kung gusto nyo naman pala na singilin si Marcos Jr. at alisin yung mga kurakot sa ating pamahalaan, bakit dyan kayo nagpunta? Pumunta kayo sa Malacanang, dun kayo dumiretso. Dapat yun yung ginawa nyo, hindi. Sinaktan nyo yung ating mga kawawang kapulisan. Sila yung pinagbuntungan ninyo. Na wala naman silang hangad, kundi ang kapayapaan. Pinipigilan lang kung anong gustong mangyari dito po sa kaguluhang ito. Pero hindi, sinaktan nyo. Dahil meron po takip ang kanilang mga muka, malalakas po ang loob. Yan po yung pinaka dahilan kung bakit po kailangan magtakip ng muka. Dahil gagawa ka ng kalukuhan, mga lodi. Gagawa po ng karahasan. Yan po talaga yun. Oh. Diba? Nakita nyo to? Yung sinunog nila po yung container van, yung gulong niyan. Nakita nyo kung anong perwisyo po ginawa? Para ba yan sa anti-corruption? Kung totoo talaga ha, ito lang, sasabihin ko sa inyo. Na gusto nyo pabagsakin, paalisin si Marcos Jr. Sa Malacanang kayo dumiretso. Total, nakapasok na kayo dun eh. O bakit hindi nyo matuloy-tuloy? Dahil takot kayo mapababa si Marcos Jr. Dahil ang papalit si VP Sara Duterte bilang Pangulo. Hindi nila kayang gawin yun, mga lodi. Dahil ang nagpasimula talaga nito, yung nagnanakaw dyan sa loob po ng Kongreso. Diba? Nilaglag po nila Kastama kung sino talaga may utak ng lahat ng iyan. Kung sino po ang hinahawakan ng mga vlogger, content creators, mga rapper. Anong naging epekto, mga lodi? Kawawa po yung ating mga kapulisan. Sabi po dito sa post ni Mayor Isko Moreno Domagoso, babala, sensitibong mga larawan. Binigyan ng paunang lunas ang ating mga kapulisan na nakadeploy sa Mindiolang ngayong araw ng Manila CDRRMO at Manila Health Department. Grabe yung ginawa nyo sa ating mga kapulisan. Kawawa, mga idol. Ayaw ko lang ipakita yung iba kasi bawal dito, mga lodi. Oh, eto, isa pa to. Pumunta. Pero nakita niyang sobrang gulo na, sabay hinto. Katingin mo, mapipigilan mo yan? Oh, ayan na. Yan yung ginawa ninyong panggugulo sa ating bansa. Sa ginawa ninyong pagtatakip dyan sa mga politikong corrupt sa ating bansa, eto na naging resulta. O, diba? Napakagaling nyo talaga. Tapos hindi ka makapunta dyan. Pigilan mo yan. Huwag yung mga kapulisan natin. Ikaw dapat ang pumigil dyan. Ano na? Nasaan na yung mga nagagaling-galingan dyan na nagsasabi sa akin, binayaran daw ako para pigilan ang mangyayaring rally dito po sa September 21. Alam ko na po ito. Nakita na po natin to. Hindi lang po nasilayan ng iba dyan, pero nakita ko na po itong pangyayaring ito. Panahon po ng tatay ni Bongbong Marcos Jr., gantong-ganto po yung sitwasyon. Ay nako. Oh, ano ginawa nila, mga lodi? Grabe mga kabataan. Pag-asa ng bayan daw, pero sinira yung mga ano. Ako mga lodi pabor ako. Pababain, paalisin, patalsikin yung mga kurakot sa ating bansa. Pero ano naman yung kasalanan ng mga kapulisan natin? Ba't nyo sila dinamay dito? Anak ng tinapay naman. O, yala. Ito na po. Resulta na po ito, mga idol. Sana naman po, natuwa kayo sa inyong mga pakulo. Lalong-lalo na doon sa mga naghikayat, na dumalo, na magmaskara ang mga kabataan. Kamusta na kayo? Masaya ba? Masarap ba sa feelings? Yung mga galamay daw po, di umano, ni Martin Romualdez na binanggit nila Kastama, na nag-endorso o nanghikayat na magpunta daw po ang mga kabataan at magtakip ng muka. Masaya ba kayo? Yung mga rapper na nanghikayat ang mga kabataan na dumalo dito at magbonit daw para daw po anti-corruption, masaya ba kayo? Yan po, panoorin nyo ang balita o laman po ng balita dito po sa ating bansa kung gaano po kayo ng gulo, nanira, na wala naman pong kinalaman dun po sa pinaglalaban ninyo. Hindi po ang kapulisan ang inyong kalaban. Hindi po ang mga taong nagbibigay lang po ng peace and order dito sa ating bansa ang inyong kalaban, pero sinaktan nyo.
Nanira kayo ng establishmento, nanginira kayo ng mga gamit, nagnakaw kayo ng helmet, nanira kayo ng mga motorsiklo na wala namang kinalaman dyan sa pinaglalaban nyo. Katapang nyo eh. Nakabonet eh, takip na mukha eh. Tapos hawak-hawak nyo yung bandila ng Pilipinas. Ang kakapal na mamukha ninyo. Anak ng tinapay. Hanggang dito na lang po. Sana nagkaroon kayo ng idea kung gaano po ginulo ng utak nito na isang politiko ang ating bansa na may hangarin po talaga maging presidente ng ating bansa. Stay safe, mga kababayan kong Pilipino. Manalig po tayo sa Diyos. Panahon po ni Tatay Duterte, hindi po tayo umabot sa ganito. Duterte pa rin ang pinakamagaling na presidente sa ating bansa.